Hindi na itutuloy ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang planong rehabilitasyon sa lumang NAIA Terminal 4. Sa halip itatayo ang bagong terminal sa dating kinalalagyan ng International Cargo Facility dahil sa banta umano nito ng kaligtasan ng mga flight operations. Kasunod sa pag-crash ng Jeju Air Flight sa South Korea nitong Disyembre 2024 na ikinasawi ng 179 na pasahero, naging dahilan ito sa pagtigil ng NNIC sa rehabilitasyon ng NAIA Terminal 4. Ayon kay Alvarez, ang dating NAIA Terminal 4 na matatagpuan sa Domestic Road, Pasay City ay ililipat na sa International Cargo Terminal. Ganun din pala ang problema dun sa Terminal 4. Obstacle pala yun nalaman namin. Hindi na namin tataya ng new structure yon. Instead, itatayo namin ang new Terminal 4 dun sa current location ng International Cargo Terminal. So para naman namin magawa yon, kailangan naming maihanap ng temporary location yung cargo terminal kasi napaka-importante ng cargo operations sa airport operations, hindi ba? Matatandaang isinara ang NAIA Terminal 4 noong Nobyembre 6, 2024 para sa rehabilitasyon. Plano sanang buksan ito ngayong Marso para ilipat ang domestic flights ng AirAsia at Cebu Pacific. Sabi din ni Alvarez, sa susunod na 3 buwan, maililipat na ang ICT sa isang temporary facility habang ma-convert na ang NAIA Terminal 4 sa lugar. Samantala, sinabi rin ni Alvarez na ang dating Philippine Village Hotel ay nakatakdang i-demolish para gawing NAIA Terminal 5. Ina-expect namin in 5 months time matatapos ang demolition noon. Napakalaking bagay sa amin yon kasi ina-expect nga before September 14, 2025 made-demolish yun. At least 1 year kami, napakarami na nangyari including yung pag-uumpisa ng tingin namin makakatulong ng gusto para ma-decongest ang NAIA. Inaasahan sa susunod na taon matatapos na ang NAIA Terminal 4 habang Terminal 5 naman ay asahan na matatapos sa loob ng 3 taon. Sa ngayon, 34 na milyong pasahero lang kada taon ang kapasidad ng NAIA. Target ng NNIC na maka-accommodate ng 54 na milyong pasahero bawat taon sa mga pinalawig na pasilidad sa mga terminal sa NAIA. Good day po sa lahat ng mga kasikap natin, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kasikap natin dyan sa abroad, mga OFW, immigrants. Ayan. Good day po sa ating lahat. Padaan po tayo dito sa may domestic road. Ito po yung NAIA Terminal 4. So sisilipin po natin ngayon kung ano na po yung status dito sa ginawa nilang demolition dyan sa unahan. Tingnan natin kung gaano nakalawak at clear na ba ang lahat. So wag na po natin patagalin to. Tara, let's go! So akyat po tayo dito sa footbridge kasi dito po tayo makakakuha ng medyo aerial shot para kita natin yung loob dun sa ginawa nilang demolition. So good news, itong footbridge ay malinis na. Yung mga biyak na steps dito ay pinunan na ng semento tapos pininturahan muli yung mga vandalismo na ginawa ng mga kababayan nating mga artist. So ang problema na lang dito, ito yung kable ng ito. So wala namang kuryente yan. So ito mga kababayan, mga kasikap, malinis na to dito. At ito, kunan na po natin dito. Dito sa may bungad pa lang, sa may gate, kita na natin na clear na siya, no? Yan. Bali, nagkaroon na rin ng layout. Yan, patungo dun. Yan, tapos parang sisimentohin nila to dito. Kaya nilagyan nila ng layout. So may naglalanding dun na pribadong helicopter. Parang helicopter pa ata to ni Villar, kulay orange eh. So merong malaking Cebu Pacific dyan, cargo. Ayan. Ayan po yung nagdadala ng mga kargamento patungo sa mga karatig na dito. So ito po yung naglanding na helicopter, So ganyan na po kalawak dito mga kababayan sa NAIA Terminal 4.
dito konti. Yung NAIA Terminal 5 na gagawin, dito po yun. So ayan yung mga naglalaki ang mga eroplano ng Cebu Pacific, ano. Yun, no? So under rehabilitasyon nga po itong NAIA Terminal 1 and 2, 3, 4. Yan, ganyan na siya kalawak dito. Yung ano dito, domestic passenger terminal dito yung nakaraan. Tapos yung mga establishment hilera patungo dun sa NAIA Airport Road ay wala na. So, ganito na siya kalawak. Bago tayo umalis, ayan, kunan muna natin ang naka-white. At ayan mga kasikap, nakunan na po natin dito sa NAIA Terminal 4. At dadako naman tayo sa may NAIA Terminal 3. Doon tayo kukuha ng update. Bali, magmumotor tayo, magmumotovlog tayo papunta doon. So ito yung footbridge dito, okay na, no? Ito yung patungong NAIA Terminal 1 and 2, domestic road, kakaliwa dun sa dulo. Ayan, yung mga vandalismo dito, wala na. Talagang pakalinis na, no? So, ganyan ulit ka aliwalas na dito. Grabe, may mga nakatira pala dito sa ano na yan. Maraming halaman. Tapos, ginagawa nilang banyo. Taka ulit yung footbridge na pinestuhan natin sa taas. So, yan. Nakaliko na po tayo. Dito sa may gate dati ng NAIA Terminal 4, ayan, puno na mga establishment yan dito sa kanan hanggang dun sa may unahan yan sa may NAIA Expressway. Yung mga kuha ng ticket, tapos yung pag mag-asikaso ka sa may papadala mo, yan, dito yun sa kanan dati, wipe out na yan. Pakaliwa patungong Roas Boulevard, tapos nandito na tayo sa NAIA Airport Road. Dito naman sa ilalim ng NAIA Expressway, ipapakita ko naman sa inyo yung mga center island na na-demolish na rin at ginawa nila ang lay-by. So isang wall na lang yung nandito sa gitna, yung mga median barrier. So yung viaduct naman sa kaliwa natin, ayan yung NAIA Expressway extension to EDSA via Tramo na dito dumadaan sa gitna ng Aurora Boulevard. Pag dediretso ka NAIA Terminal 3, dito ka sa dinadaanan ko, dadaan, huwag ka dito sa kaliwa kasi huhulihin ka dyan. Kahit naka red light dito kasi nakabukod, pinapaintulutan naman ng mga traffic enforcer yan. Tapos itong kulay puti pa na pavement, ito yung na-rehab din nila to dito, no? Yung dating mga round culvert, ginawa nilang box culvert at ganito nakalawak. So dyan sa Center Island, ayan na yung ginawa nila. Ayan. At
makikita natin na may mga nakaparking sa gitna mismo. Lay-by na kasi yan. Bali, tinibag nila yung center island. Tapos ginawa nilang salisihan. Median barrier na lang yung nakaharang dyan para maparkingan. Ayan. Nakalagay emergency bay for emergency. For emergency daw, pero parang hindi naman emergency yung nakapark doon. Parang matagal na nakapark yan doon eh. Pero ganyan yung ginawa nila dito. Ayan, yung isang gutter pinatungan nila ng hollow blocks, isang patong para maging median barrier. Tapos silipin din naman natin dito. Nandito tayo sa may circle, Barangay 183. Ayun yung jet fighter na naka-display doon. Galing dito sa Philippine Air Force Museum, no? So dyan sa unahan mga kasikap, ito na po, no? Mayroon ng mga wall kabilaan. Tapos dyan sa dulo ng wall, ayan na yung mga sheet pile na naka-install patungo dun sa ikapitong pier column. So dito na po yung off-ramp. Galing dun sa Naya Expressway, ito pababa dito, no? Tapos nagsasangayan dito. Isang diretso patungo dun sa arrival at departure. Tapos isa din naman yung diretso. Ayan, yung may linya niya na kulay dilaw. Yung magiging guide niya mula dyan sa off-ramp patungo dun. Sasakupin nila yan hanggang dito. Tatanggalin tong gutter. Tapos ayan, yung linya na yan na dilaw hanggang dun. So, ayan, magiging open to dito. So ayan na yung update ngayon dito mga kababayan.